Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mga minamahal natin sa Panginoon, mga kaibigan, no, ang kamatayan po ay totoo. Ang sabi ng Bible in Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Nakatakda sa isang tao ng minsan ang mamatay, at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Maaaring alam ko na kailan ako pinanganak, ngunit hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Ganun ka rin, kaibigan. Alam mo kung kailan ka pinanganak? Kahapon, birthday ni Sister Aliana. Alam niya kung kailan siya pinanganak, pero hindi niya alam kailan siya mamamatay. Amen. Ngunit mga minamahal namin sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, may plano sa iyong Panginoon. Hindi aksidente na ikaw ay naparito, na pumunta ka sa isang church. No, ang nais namin iparating sa iyo na mayroong tagapagligtas. Amen. Okay? Mayroong tagapagligtas na walang ibang pangalan ni Jesus. Sabi ng Bible in John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Sabi ng Bible, no, yung binigay ng Panginoon Diyos ang kanyang kaisa isang buktong na anak, ang sino man ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi na mapapahamak pagkas magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa inyo ang pagpapasya, mga kapatid, mga minamahal. No, hindi namin kayo pinipilit, ngunit ang nais namin sa inyo ay magkaroon kayo ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay libre, hindi na po pinagtatrabahuhan. The Bible says in the book of Titus chapter 3 verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. The Bible says in the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Hindi mo na kailangan ipako sa krus, hindi mo na kailangan sundin ng sakramento, hindi mo na kailangan na binyagan ka para ikaw maligtas. Ang tanging daan lamang patungo sa langit ay may Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. The Bible says in Romans chapter 5 verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for you, and Christ died for you. Nais ng Panginoon, kaibigan, na magkaroon ka ng kaligtasan. Mahal ka ng Diyos at mahal din namin ang kaluluwa mo. Kaya kayo invite dito ng iyong kaibigan dahil mahal ka niya bilang kaibigan. Ayaw niyang mapahama ka sa impyerno. Ang sino mang wala sa Panginoong Jesucristo ay tatapon sa lawa ng lugar ng impyerno. When sabi ng Bible, but he that believeth on the Son hath everlasting life, he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Mga minamahal, mga kaibigan, nasa inyo po ang pagpapasya. Patuloy namin sinasabi sa inyo, hindi namin kayo pinipilit, ngunit nais ng Diyos sa hapon na ito na magkaroon ka ng kaligtasan. Una, aminin mo lamang na ikaw makasalanan. Amen. At ang kasalanan na yan ang naging sanhi at naging dahilan na ikaw ay pupunta sa impyerno. Hindi mo pwedeng iturong ang katabi mo na siya lang ang makasalanan. Amen. Sabi ng Bible in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog, kung tatagalogin natin, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakabot sa kagalatian ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, Romans chapter 3, verse number 10, as it is written, there is none righteous, no not one, walang sino man ang matuwid, wala na kahit na isa. Kahit si Mary, hindi kayo kayang iligtas. Kahit ang Pope, hindi kayo kayang iligtas. Kahit ang inyong relihiyon, hindi kayo kayang iligtas. Kahit ang aming pastor, hindi kayo kayang iligtas. Kahit akong preacher, hindi ko kayang iligtas. Ngunit salamat, meron po Kristo na namatay para sa iyo at para sa akin. Pangalawang bagay na dapat mong malaman, kaibigan, ikaw makasalanan. Una, pangalawa, merong kamatayan. At ang kamatayan yan, sabi ng Bible in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen. And sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo mamamatay dahil tayo ay makasalanan. Ngunit sabi ng Bible, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kung magpapasya kayo sa gabi nito, sa hapon na ito, tatanggapin si Kristo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit kayo, kung lalabas kayo sa pintong yan na hindi nyo kinalala si Kristo, isang araw, kaibigan, nasabi ko sa mga tukanan, pag ikay namatay, impyerno ang punta mo. Dahil ang tao ay tikas na makasalanan. Ngunit kung ikay magpapasya sa hapon na ito, tatanggapin mo si Kristo, libre lang po ang kaligtasan. Wala pong bayad. Pumunta kayo dito na hindi kami nanghingi sa inyo. Kami pa ang magbibigay at ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Ano ang bibigay ng Diyos? Sabi ng Bible, but He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Pangatlong bagay na dapat mong malaman, si Kristo lang ang daan patungo sa langit. Merong kasalanan, merong kamatayan, pangatlong kaligtasan. Dapat mong itanim sa iyong puso, sa iyong isip na si Kristo lamang ang daan patungo sa langit.
Man, hindi ka kaya iligtas ng aming reliyon. Kami ay mga Baptist, ang denomination namin ay Baptist, hindi ka namin kaya iligtas. Ngunit ipinapangaral namin dito na si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Magtiwala ka na tapos na ang ginawa ni Kristo sa cross ng Calvary 2,000 years ago. Hindi mo na kailangang pagtrabahuhan ng kaligtasan mo. Kahit ikay faithful sa simbahang inatinan mo, kung hindi mo kilala si Kristo, impyerno ang punta mo. Amen. Hindi namin pinopromote ang aming bibilangang reliyon. But ang nais po namin, mga minamahal namin sa Panginoon, magkaroon kayo ng relation sa Panginoon. Amen. Magkaroon kayo ng intimate relationship sa Panginoon. Maging anak niya kayo. Take note, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Kung gusto niyong maging anak ng Diyos sa hapon na ito, tanggapin at pagtiwalaan niyo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. The Bible says, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung sino man ang tatanggap kay Kristo at magtitiwala sa Kanyang pangalan, siya po ay magkakaroon ng kapangyarihan, maging anak ng Diyos. Sa aming mga bisita, sino po dito ang nais na tanggapin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Hindi natin kaya, hindi natin pwedeng ikahiya ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, ang sino man ang magkahiya sa Panginoong Jesucristo, isang araw kakahiya niya rin sa kanya naman. Okay? At kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan, kaibigan, sundan mo ang panalangin ito. Ariin mong sayo. Sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng pagtanggap, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi mamaya, dahil hindi nyo alam kung buhay pa kayo mamaya. Hindi ko alam kung buhay pa ako mamaya. Pero ang sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Sabi mga bisita, kung nais yung tanggapin ang Panginoong Jesucristo, sundan mo ang panalangin ito. Panginoon na nasa langit, salamat po sa gabi po na ito, na nakilala ko po ang aking sarili bilang isang likas na makasalanan sa inyong harapan. Panginoong Yesus, patawad po sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Yesus, hugasan mo po ako ng inyo pong banal na dugo upang maging karapat-dapat po ako sa paglapit sa inyo sa gabi po na ito. Panginoong Hesus, ako po'y magpapasya na tatanggapin kita at pagtitiwalaan bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat po sa pangako mong buhay na walang hanggan sa sino man ang tatanggap at magtitiwala sa inyo. Panginoong Yesus, salamat po sa gabi po na ito na ako po'y nakapakinig ng inyong pong mga salita. Kami po'y usa na tatanggapin ka sa aming puso, sa aming buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yesus. Amen at Amen. May sabi ng Bible, but as many as receive Him to them, give Him power to become the sons of God. Sabi mga bisita, sino po dito ang tinanggap si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas ng kanyang kaluluwa sa gabi nito? Sino yung nagpasya? Na hindi lang sa uso mo binanggit, bagkas ito'y galing sa iyong puso. Ulitin ko po, no, hindi po sa pilitan. No, yung aming pong pinapangaral sa inyo, ngunit nais po namin, mawala man tayo sa mundong ito, magkasama-sama tayo sa langit. Pagdating ng araw. Ayaw namin na kami lang ang pupunta sa langit. Amen. Nais namin sabihin sa iyong katotohanan na si Kristo lamang ang patungo sa langit. I hope and pray na sa gabing ito, nagpasya ka na magkaroon ka ng kaligtasan. Salamat at merong ginamit ang Panginoon sa iyo. Hindi ito aksidente. Merong nais at merong plano sa iyong Panginoon. Amen. Nais niyang maging anak ka niya. At ang sabi ng Bible, ang sino man ang tatanggap at magtitiwala sa Panginoong Jesucristo ay bibigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Diba? Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Ang anak ka ni Satan. John chapter 8, verse number 44. Sabi ng Bible doon, binanggit ng Bible, last verse na lang po ito, no? Tatawagin nga po natin tagapagsalita. Amen. Nawa, no, kayo po ay nagkaroon ng
pagbubulay-bulay sa inyong mga sarili. Sabi ng John chapter 8 verse number 44, "Ear of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it." Kung hindi kayo anak ng Panginoong Jesucristo, anak kayo ni Satan. Dalawa lamang nagmamayari sa tao. Ang ibang Panginoon, John chapter 1 verse number 12, or pwede kang anak ng Demonyo. Dalawa lamang po mga minamahal namin sa Panginoon. We pray na kayo po ay nagkaroon ng tagapagligtas sa mga oras po nito. Okay, at tayo po ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ihanda na po natin ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kanina, na lang natin ating mga bisita para magkaroon sila ng kaligtasan o ma-share sa kanila yung dapat natin may share. Okay, yung gospel, yung good news. Ihanda na po natin ang ating mga sarili, mga bata. Please, huwag tayong patayo-tayo para hindi maging ma-distract yung ating tagapagsalita or yung kung sino man yung mga nakikinig. Mga church member, makinig din po at ihanda niyo po yung mga sarili at ang inyong sandata, ang ating sandata which is the King James Bible. Sabi ng Bible, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang ating pong tagapagsalita ay nanggaling pa sa LA. Malayong taga-LA din po ako, no? Kaso lower na din po, no? Siya yung legit na LA. Ako begging LA yung sa akin, eh. Okay? So, kaibigan po natin, bumisita rito. Salamat, nahatid siya nila Pastor Joe. At muling mabalikan din mamaya. At makasama sa preaching kahit isang dali, makapangaral tayo sa labas. Amen? Kaya tawagin na po natin ating tagapagsalita, Brother Brian Varga. Maraming pong salamat. At ako po ay blessing na rin po. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na dinala po kami. Dito, kasama ko po ang aking asawa. Galing po siyang Thailand po. Na-meet ko na po siya sa California. Sabi ni brother, galing po kami ng California. Galing din po kami ng LA, pero meron isa pong syudad na doon po kami naninirahan. Ang pangalan po ng syudad ay Santee, California. Parte po kami ng Bible Believers Baptist Church po ng El Cajon under Pastor Josh. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at dinala po kami dito. Laking Quezon City po ako. I-introduce ko lang po ang sarili ko. Hindi pa po ako ligtas nung nandito po ako sa Quezon City. 20 years po. Naaprubahan yung papeles ng tatay ko. Doon na po kami dinala sa California. At may purpose po ang Panginoon. Doon po ako naligtas. Ginamit po ng Panginoon ang aking pong depression, anxiety. Nung lumipat po kami doon. Isang araw po talagang hindi po ako makatulog. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. At naghanap po ako ng relief para po sa aking karamdaman. At nag-download po ako ng mga relaxing music para sa aking pong anxiety. Nag-download po ako ng mga music po, ng mga waterfalls. Pero nag-join po ako ng mga hobbies. Pero hindi po yan ang solusyon. Kasi kaluluwa yung may problema eh. That's right. Meron akong nakita na dinownload ko po ang Cure for Anxiety. Alam niyo po ang Panginoon, sabi po sa Biblia, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Alam po gagawin ng Panginoon po yan eh. Bawat isang tao, gagawin niya lahat po ng paraan na ipamahagi na hindi kailangan pumunta ng impyerno ang bawat tao. Amen. Ngayon po, meron tayong free choice. May free choice po tayo eh. Pero po ang Panginoon, ayaw niya pong pumunta tayo ng impyerno. Rejoice, sir. Ngayon, nung dinownload ko yung Cure for Anxiety, preaching na pala.
narinig ko po ang preaching ng of the Word of God. Amen. At doon na po, the best way I knew how, nanalangin po ako, tinanggap ko po siya. Amen. At yun po, at ngayon po, nandito po kami. Actually po, yung bisita po namin dito sa Asia, nagsimula po kami sa Bangkok. Doon po galing ang misis ko. So, kinontak namin yung mga local church para tulungan po sila. At i-witness na rin po ang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo sa pamilya po niya. Praise God po, ang nanay po ay nanalangin po, tinanggap po ang Panginoong Jesucristo at siya po naligtas. So dito po, pumunta po kami. Mayroon po kaming mga ka-church sa El Cajon. Nag-mission trip po kami sa Bicol. So, alam niyo po, ang pagsilbi po sa Panginoon, hindi po yan boring. Amen. Hindi po boring yan. Tama po. Ngayon naligtas na kayo, ayan po, yung mga tao, puro naghahanap sila ng excitement, di ba? Ang excitement po pagsilbi sa Panginoon. Amen. Patuloy. So, yun po. We purpose in our heart to visit my hometown. Ito po, nakita ko po yung Project 6. Laking Project 6 po ako. Nakita ko po, pinahayag ko po ang ebanghelyo sa dito ko. Pagdasal niyo po, ang pangalan po niya, Rolly. Hindi pa ayaw pa niya eh. So, yun po, at ewan ko, kilala niyo si Brother Dax. Kilala niyo ba si Brother Dax? Yes po. So, kaibigan po ng isa kong ka-church, si Brother Dax. Sabi ko, pupunta kami ng Pilipinas at meron ba kayong kilalang Bible-believing church that we can fellowship, we can worship with, at yun po, na-contact ko po si Brother Jong, tapos dito na rin po. So, it's a blessing po at nandito po ako. Yun lang po yung just a little context. So, ngayon po, ang i-preach ko po sa inyo ngayon, pagpasensya niyo po, limitado na po yung Tagalog ko. 20 years akong lumaki dito, 25 years na po akong lumaki doon. Ang Tagalog ko, bihira lang kasi yung mami at daddy ko, bihira ko lang makita. Tapos kung sino mga Pilipino nakikita ko sa minsan hindi pa ako kinakausap ng Tagalog eh. So, but by the grace of God, sana po ay maging blessing po itong message ko ngayon. Amen. Amen. Kung mahanap ko lang po yung notes ko. Amen. So, naway po, hindi niyo po makalimutan kung bakit po tayo nagsasalo-salo. Ano po? Ang pinaka-importanteng tao na pinuntan po natin dito ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, nandito po tayo, nagsasalo-salo po tayo, nagtitipon-tipon po tayo. Dahil po tayo ay nandito para magsamba sa Panginoong Jesucristo na naggumawa po sa atin at nagligtas po sa atin. Amen. Praise God. Yan po ang dahilan nandito po tayo. Tama. Ano po? Ngayon, buksan niyo po ang magsimula po tayo sa Matthew chapter 2. Ang title po ng preaching ko po ay Are You a Jesus Worshipper? Yan po ang title. Ngayon po, ang pagsamba at ang pag-worship, it belongs to God. Amen. Hindi po ba? Tama. Ngayon, ang inspirasyon po nito, kasi po nung nasa California po ako, nagpapasa po ako ng truck, nag-witness po ako, nagsusol winning. At meron po ako nakausap na young man. Siguro kaedad po ni Brother Jem, mas papatapat ng konti. Binigay ko yung gospel, narinig mo na ba ang ebanghelyo ng Panginoon? Tapos ang sabi niya, ipakita mo sa akin sa Bible kung saan
tayo magsamba sa Panginoong Jesucristo. So, base sa conversation po namin, na-realize ko po na hindi po na siya naniniwala ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. So, ayun na po. Nag-research na po ako. So, naway po na ito maging biyaya po sa inyo. Papakita ko po ang mga passages kung saan po tumanggap ang Panginoong Jesucristo ng pagsamba. At along the way, naway may matutunan po tayo. Ha? So yun po. Matthew chapter 2, verse 1. The Bible says, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to ano? Worship Him! Worship him, bata pa. John! Di ba? Eh magandang sinimulan ko na po ito kasi maraming parte ng mundo. December na po ngayon, di ba? Sineselebrate na ano? Christmas. Di ba? Usually, yung pag-celebrate ng Christmas, wala si Jesus dun eh. Puro materialis lang eh. Di po ba? Pinopromote sa TV, sa mga ano. Nawala na eh. So anyway, sabi po sa Exodus 34:14, For thou shalt worship no other God. Di po ba? For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Amen! So ang pagsamba po, para po sa Panginoon lang po yan. Amen? Amen. So, i-define lang po natin kung ano yung pagsamba. Meron po akong tatlong parte kung ano po yung pagsamba. Worship has to do with position, petition, and proclamation. Okay? Pag binasa niyo po yung word na worship sa King James Bible, makikita niyo po yung position. Anong position po yun? They position themselves down before God. Nakikita niyo yung katulong ni Abraham, di ba? He worshiped God, he bowed down himself. Amen! Yung pag-position nyo po, you're bowing down, you're submitting to God as the authority. Amen! Kung sino po ang sineserve nyo. Parte po ng pagsamba ay ang petition. Petitioning to God, nananalangin para sa kanyang abilidad lamang. Amen! Kasi hindi natin kaya eh. Tama! Kaya tayo nananalangin eh. Siya lang yung may abilidad eh. Tama! Yun ang part ng worship din. Right! Isa pa, proclamation. Or praising who God is and what He has done. Ang pagsamba po ay sinasabi po natin kung anong totoo about God. Diba? God, thou art, or God, thou hast. Yan. So yun lang po yung tatlong parte na gusto ko ibigay po sa inyo. Amen! Ngayon, Richard! ang problema, maraming tao, they worship and serve the creature more than the Creator, di ba? Amen! Romans 1:25 yun eh. Amen. Tama! Kaya ang pagsamba sa Panginoon lang eh, sa Diyos lang eh. Di po ba? Right! Ngayon, are you a Jesus worshiper? Are you a Jesus worshiper? Right! Do you position yourself down before Jesus? Do you pray to Jesus? Do you proclaim the name of who Jesus is? Di ba? Amen! Ngayon, di ba sa Book of Revelations, di ba? Nung ipinalaman na ng anghel, merong isang anghel, di ba? Sa Revelations 22, kay John, di ba? Sabi sa verse 8, And I, John, saw these things and heard them. Kung anong mangyayari? Soon and very soon, di ba?
and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Alam niyo ginawa na anghel. Verse 9. Then saith he unto me, See thou do it not. Huwag mong gawin yan. Amen. For I am thy fellow servant, Amen. and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the saying of this book. Tapos yung last two words, sabi ng anghel, worship God. Amen. Sambahin mo ang Diyos, hindi ako. Amen. Diba? Sa Acts chapter 10, diba? Yung story ni Cornelius. Yes. Diba? Nagpakita ang anghel ng Panginoon. Tawagan mo si Pedro. At sasabihin niya sa iyo kung anong dapat niyong mapakinggan. Diba? Ngayon, in Acts chapter 10, verse 25, sabi, and as Peter was coming in, so nakuha na nila si Pedro, and as Peter was coming in, Cornelius met him. And, parang si John din sa Revelation 22, fell down at his feet. Nakita niyo, position na yan, di ba? And worshiped him. Amen. Amen. Pero, anong sabi, anong ginawa ni Pedro? Sa next verse, verse 26. But Peter took him up, saying, Stand up! Amen. I myself also am a man. That's right. Alam ni Pedro na ang pagsamba sa Diyos lamang. Amen. Hindi po ba? Ngayon, Praise God. tingnan na po natin ang Panginoong Hesus Kristo. Hindi po ba? Makakita po natin ito sa mga verses na po ito, tinanggap po niya ang pagsamba. Alam niyo po, yung mga ibang relihiyon, malalaman mo yan eh, kung ano yung tingin nila sa Panginoong Jesucristo eh. Praise. Pag yung mga Jehovah's Witness, Amen. hindi sila naniniwala na ang Panginoon eh, Diyos. That's right. Malinaw po yan sa Biblia eh. Ano yun? Praise God. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Amen. Diyos, nagpakatao. Amen. The verse of And the Word, tama, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. Diyos yan eh. So ang Panginoon, Hesus Kristo, sasabahin po natin yan. Ano po? Tama po. Ngayon, yung mga ibang reliyon, sasabihin nila si Jehovah's Witness, hindi po, yung ano nila eh, yung John 1:1 nila, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang tama, the Word was God, capital G. Amen. Ngayon, ang Jehovah's Witness Bible, ibang mga Bible, sinasabi, and the Word was a God. Naku, dinemote na si Jesus Christ. Hindi po yan, mali po yan. Amen. Di ba? Ano pa, yung mga Mormon, sabi nila, ang Panginoong Jesucristo daw, kapatid si Lucifer. Ano pa? Yung mga Muslim, sabi nila, ang Panginoon propeta lang. Ayan yan eh. Hindi po totoo yan. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Amen. Diyos po yan. Hey. Ngayon, yung doon po, back to sa verse po natin, sa Matthew chapter 2. So titignan po natin ang mga grupo ng mga tao na nagsamba sa Panginoong Jesucristo at tinanggap ng Panginoong Jesucristo ang pagsamba. Una na po yan yung mga wise men. Sa Matthew chapter 2, di ba? Hinahanap nila, nasaan na itong bata, di ba? And are come to worship Him. So, ang isang grupo pong ito ay diligent people worship Jesus. Amen. Bakit po diligent? Wise men yan eh. Paano nila malalaman ang tungkol sa Panginoong Jesucristo na meron bituin na nagkukonekta sa Panginoong Jesucristo? Alam nila ang Biblia. Amen. Amen. Diba? Numbers ano yan eh. Nasa Numbers 24:17 yan eh. Binabasa nila ang Biblia. Diligent sila. Amen. Punta tayo doon.
Binabasa nila to, alam nila, diligent people worship Jesus Christ. Di ba? Numbers 24:17. Binasa nila yung prophecy. Sabi, I shall see him but not now. I shall behold him but not nigh. Numbers 24:17 po. There shall come a, ano po, star out of Jacob. Amen. And a scepter shall rise out of Israel. Binabasa po nila yan eh. Siguro po itong mga wise men na to, nabasa din po ang Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, Amen. unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Di po ba? O sige, kaya nabasa po nila itong mga diligent people, itong mga wise men, Micah 5:2. Baka nabasa din po nila yan. Kaya po sila pumunta doon para hanapin ang Panginoong Jesucristo. Micah chapter 5 verse 2. But thou, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Amen. Ngayon, diligent people worship Jesus Christ. Kasi pagkatapos ng ano, di ba? Matthew chapter 2, tinanong nila si Herod, nasaan na? Ang bata. We are come to worship Him. At nung verse 11 ng Matthew chapter 2, nakita na nila ang batang, siguro young child na po yan, si Jesus Christ eh. And Matthew chapter 2 verse 11, and when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down. Ayan na, position, di ba? Position, petition, proclamation. Amen. They fell down and, ano po, worshipped Him. And when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts, gold and frankincense and myrrh. Amen. Ang diligent people po, sinamba po ang Panginoong Jesucristo, mas kinabata pa. Amen. Ano pa pong grupo? Sige, tuloy-tuloy na po natin ito. Amen. Amen. Diseased person worship Jesus. Diseased person worship Jesus. Punta po tayo sa Matthew chapter 8. Alam niyo po, ito po yung makikita po natin yung taong may keto, leper. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Tapos na po magturo ang Panginoon dyan eh. Sa may bundok eh. Di po ba? Tapos makikita po natin sa Matthew chapter 8 verse 1. When He was come down from the mountain, great multitudes followed Him. And behold, there came a leper. And ano po? Worship Him. Worship Him, Amen. saying, Lord, ayan, proclamation na, Lord, Amen. if thou wilt, thou canst make me clean. Ayan na, yung panalapetition niya. Hindi po ba? Na-recognize na po niya kung sino ang Panginoon. At he submitted to His will. Ngayon, i-recognize niya po ang abilidad po ng Panginoon. If thou wilt, di ba? Verse 3, Matthew 8 verse 3, and Jesus put forth His hand and touched him, saying, I will be thou clean. Amen. Gusto niya tayong malinis eh. Tama. Amen. Yeah. Siguro po, kung meron po kayong mga, if you're diseased, may mga karamdaman po kayo, alam niyo po yung leprosy, it's a type of ano yan eh. It's a type of sin po yan. That's right. Ang leper po, it's a type of sinner. Ngayon, gusto ng Panginoon na ang tayo pong mga tao ay malinis. Amen. Praise God. Ngayon po, yan po yung lesson po dyan. Ano pa pong grupo? Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Amen.
A disabled person worship Jesus. Amen. A disabled person, makikita po natin John chapter 9. Sa John chapter 9 po, makikita po natin dyan ang isang bulag na lalaki. Bulag mula nung ipinanganak siya. The disabled person worship Jesus. So, for the sake of isa-summarize ko na po, may nakita pong bulag na lalaki, John chapter 9, verse 1. So, nakita niya, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Tapos sabi in verse 2, and his disciples asked him, Master, saying, Master, who did sin? This man or his parents that he was born blind? Tapos po, ginawa po ng Panginoon dahil sa kanyang compassion. Tumura po siya, gumawa po siya ng clay, ilagay po sa mata ng ng bulag. Sabi niya, punta ka doon sa pool, maghugas ka doon para siyang makakita. Ngayon, ano pong lesson makikita po natin dito sa disabled person? Ngayon po, gumaling na po siya. Nakipagdebate na po siya sa mga kapitbahay niya at saka sa mga pariseyo po. At eventually, he was cast out. Tapos nakita po ng Panginoong Jesucristo itong bulag na nakakakita na. And we pick up on John chapter 9, verse 35. We're gonna read verse 35 until verse 38. John chapter 9, verse 35. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. And he said, Lord, proclamation na, I believe, and he worshiped him. Praise God. Ngayon, baka po, meron po kayong mga disabilidad. Ang tanong ko po, baka, alam niyo po yung lesson dito? Gumaling na siya At winnership na niya si Jesus Christ. So siguro po, ang tanong ko po sa inyo, ang pagsabad niyo po sa Panginoong Jesucristo, nagde-decline na po ba yan? O ano? Siguro kailangan niyo nang tandaan kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa inyo. Amen. Na kayo po ay pinagaling. Kayo po ay niligtas. Sabahin ng Panginoon dahil sa ginawa niya. Tulad ng disabled portion na ito. Amen. Siguro kailangan lang po nating tandaan yung mga moments na pinagaling po tayo. Spiritually, physically, emotionally. Amen po? Amen. O ano pa? Meron, nakita tayo, diligent people. Sinamba ang Panginoon, maski na bata siya. Amen. A diseased person, yung leper, sinamba siya. Disabled person, yung blind man, sinamba siya. Ano pa? Distinguished person, worship Jesus. Ito po, pumunta po kayo sa Matthew chapter 9. Ito pong distinguished person, ruler siya. There's a certain ruler. Ngayon po, namatay po ang kanyang anak na babae. Distinguished person, worship Jesus. Matthew chapter 9, verse 18. Matthew chapter 9, verse 18. Sabi ng salita ng Diyos, while he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler. So may may posisyon siya. And, anong ginawa? Worship him. Amen. Saying, my daughter is even now dead, but come, lay thy hand upon her, and she shall live. At kung bumaba po kayo sa verse 23, pumunta po si Jesus doon sa kanyang bahay. At in verse 25, ang anak po na babae ay pinagaling na po niya. Ngayon, siguro po ang pagsapa nyo sa Panginoong Jesucristo ay siguro nag-decline na.
siguro hindi nyo naisip na siguro okay na kayo, itong may posisyon na kayo, o may status na kayo, may pera na, okay na, hindi nyo ma-realize na maski na distinguished person kayo, weak pa din kayo. Mahina pa din kayo. Tama po. Tignan nyo certain ruler na yan Kaya napatay na yung anak Amen. Hindi mo mabubuhay kung distinguished person, hindi mo mabubuhay ang anak mo. Amen. Ni maski anumang pera ang ilagay mo dyan. Amen. Ni walang posisyon, hindi mo mabubuhay Amen. ang patay. Walang posisyon, walang pera, walang fame. Hindi yan. Tama. Amen. Richard. Siguro kailangan ma-realize natin na kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Tama. Di po ba? Siguro, pag na-realize po natin na mahina tayo, na kailangan Tama. natin tulong. Siguro, pagsama natin sa Panginoon sa Kristo ay dalago at dadalamin. Di po ba? Amen. Ayan ang lesson dyan. Ano pa? A desperate person worship Jesus Christ. Amen. Punta tayo. Andiyan na tayo sa Matthew 9. Punta na tayo sa Matthew chapter 15. Makikita po natin dito ang nanay, Canaanite woman, na may daughter, anak na babae, na sinapian ng demonyo. Matthew chapter 15. Sinapian desperate person. Matthew chapter 15, basahin po natin verse 21. Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. Ayan na, proclamation now. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. Hindi sinagot ng Panginoong Jesucristo. And his disciples came and besought him, saying, Send her away. Parang pinapalayas na for she crieth after us. Nung hindi nagsalita ang Panginoong Jesucristo, nakita mo, desperado In-approach niya yung mga disipulo But he answered and said, ayan na, verse 24, hindi pa din, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Pero, pursige. Verse 25, then came she, and anong ginawa? Worship him, saying, ayan, proclamation, Lord, may petition din, help me! Amen. Amen. Gaano po kayo kadesperado? Amen. Siguro yung pagsama niyo sa Panginoong Jesucristo nag-decline na. Kasi hindi kayo hindi desperado Gaano kayo kadesperado sa Panginoong Jesucristo? Yan po ang lesson dyan. At alam niyo pong ginawa pa ng Jesucristo, pinagaling niyo po dahil po nagpursige ang nanay. Nagpursige ang nanay. Amen. Gusto niyo pa? Tuloy-tuloy pa. Marami pa to Richard, sir. Ito naman. A desirous person worship Jesus Christ. Ang mga tao na may Tagalog ng desire. May mga gusto. Kagustuhan sa buhay. Punta po tayo. Nandiyan na po tayo sa Matthew 15. Punta na po tayo sa Matthew 20. People who have desires worship Jesus Christ. Sino itong may desire? Ay yung nanay nung nung anak ni Zebedee, di ba? Basahin po natin Matthew 20 verse 20. Hanggang ano po? Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons. Ayan na, anong ginawa ng nanay? Worshipping him. May kasama yan And desiring a certain thing of him. Amen. Ako. So yung mga taong may kagustuhan sa buhay, sinasamba ang Panginoon. Amen. Tapos sabi niya, verse 21, and he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit,
The one on the right, thy right hand, and the other on the left in thy kingdom. Ngayon, alam niyo po ang lesson dito nung sinamba ng isang desirous person si Jesus Christ. Ang ginawa ni Jesus dito, He diverted the desire for a status. Ayan, gusto niya yung mga anak di ba? Doon. Jesus diverted the desire for a status to a direction of service. Di ba? Kasi nung nag-desire na yung nanay, sinabi niya, but, verse 26 or verse 25, but, sinagot ba ng Panginoong Jesucristo ang desire ng nanay? Hindi. Dinivert niya. But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. So sabi niya, yung mga rulers diyan, yung mga barangay captain diyan, yan. Merong silang authority. Di ba? May mga authority. Pero sabi sa verse 26, tingnan niyo po, ito yung lesson. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. And to give His life a ransom for many. Praise God. Ngayon, siguro ang pagsamba nyo sa Panginoong Jesucristo medyo kumukunti na dahil meron kayong kagustuhan. Come on. Pero, siguro ang lesson dito, kailangan nating, sabi niya, alam mo, may mga posisyon yung mga barangay captain, yung mga presidente, yung mga, pero ang gusto ko sa inyo, maglingkod lang kayo. Siguro, kailangan i-adjust po natin yung desires natin. Tama. Ano? Maglingkod na lang. Siguro, yung pagsamba natin po sa Panginoon, Amen. ilalago po yan, di ba? Amen. Yes. So, a desirous person worship Jesus Christ. Ano pa? Meron pa Amen. Dami na ha? Praise. The disciples worship Jesus. Amen. Matthew chapter 14, nandiyan na rin tayo. Sige, punta tayo Matthew 14. Ang kwento na po ito ay pinapunta ng Panginoon ang mga disipulo niya sumakay ng bangka and to go to the other side. Di po ba? May mga 14:24. Sige, pick up on, basahin po natin yan. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Tapos po, baba na po tayo sa verse 32. And when they were come into the ship, the wind ceased. Tumigil na. Amen. And then they that were in the ship came, ayan na, and worshiped Him, Amen. saying, ayan na, proclamation, di ba? Merong position, petition, and proclamation, saying, of a truth, thou art the Son of God. Ano pong lesson dito sa mga disipulo? Siguro po yung pagsamba niya po sa Panginoong Jesucristo medyo kumonti na o ano. Siguro kailangan nyo ng wind and waves sa buhay nyo. Para kayo sumamba. Storms of life. Siguro kailangan medyo pag komportable na kayo paano kayo sasamba kung komportable kayo? Baka kailangan natin ng extra wind or extra wave sa buhay. Ano? Ako ba yan? O sige, balik na po tayo. Isa pa. Ang dami na. I-recap lang po natin. Diligent people worship Jesus Christ. Diseased person worship Jesus Christ. Disabled person worship Jesus Christ. Distinguished person worship Jesus Christ. Desperate person worship Jesus Christ. Dami na Yung kausap ko, pangalan po niya Max. Alam niyo po,
Sana po, kung Lord willing, bigyan po pagkakataon makita si Max. Max, ito ang dami. Wino-worship si Jesus Christ. A desirous person worship Jesus Christ. The disciples worship Jesus Christ. Ano pa? Mark chapter 5. The devils worship Jesus Christ. Ako, ang mga demonyo. The devils, unclean spirits. Ito po yung kwento ng yung sa gatherings, di ba? In the country of the gatherings na nasapian ng unclean spirit, di ba? Mark chapter 5. Mark chapter 5, verse 1. The devils worship Jesus Christ. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of a tombs a man with an unclean spirit. But when he saw Jesus afar off, he ran and, worshiped him. Amen. And cried with a loud voice and said, What have I to do with thee? Ito na yung proclamation, Jesus, thou Son of the Most High God. I adjure thee by God that thou torment me not. Ayan pa, petition. Winner-shipan. Yung mga devils sinasamba ang Panginoon. Ang anak ng Panginoon, yung mga ligtas, ang ginagawa. Anong ginagawa? Magpapatalo ba kayo sa mga devils? Siguro yun yung lesson Alam niyo po yung meron pong preacher nagsabi, nag-preach siya. Itong pag binasa niyo, pinirich niya itong Matthew chapter 5, maraming sinagot ang Panginoon ng kanilang panalangin ng mga demonyo. Kaya tayong mga anak ng Panginoon, siguro yung sampalataya or pagsamba nyo sa Panginoong Jesucristo medyo nagde-decline. Siguro kailangan nating malaman na bakit yung demonyo? Tatalunin pa ba tayo ng demonyo sa pagsamba? Di ba? Parang shame nga Sabi ni brother, shame nga Siguro kailangan yung malaman na nang tinanggap nyo ang Panginoong Jesucristo, biglang inyong tagapagligtas. Marami tayong nakuha. Amen. Praise Pag God. hindi natin sambahin ang Panginoong Jesucristo, nagpapatalo tayo sa mga devils, unclean spirit. Ano ba yan? Di po ba? O last but not the least. Dami na last one na lang ito. Last one. Dami na. The devils worship Jesus Christ. Ito parang parang catch all na to Last one. Last one is the divine's created beings. In other words, lahat po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo ay magsasamba sa Kanya. Amen. Lahat po. Amen. Punta tayo sa Revelation chapter 5. Ito, napakaganda pong picture po ito Napakagandang totohanan na lahat po ng ginawa ng Panginoon ay magsasamba sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kung hindi pa po kayo kontento sa mga groups of people na sinabi ko, ito, catch na, lahat na. Amen. Lahat na ito. Basahin na lang po natin buong Revelation chapter 5. Amen. Revelation chapter 5. Every creature worship Jesus Christ in Revelation chapter 5. Lahat. Amen. Basahin ko na po. Revelation chapter 5 verse 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy? Ayan, magandang tanong po yun. Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book
neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, ayan na, mayroon na. Sino kaya ito? Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. Verse 6, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb. Sino po yung lamb na yan? Diba sabi ni John, diba? Behold, the Lamb of God which take away the sin of the world. Stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 4 and 24 elders, ayan na, position, Amen. fell down before who? Amen. Before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. Ayan na. Proclamation, ano yung ginawa niya? Alam nyo, ang ginawa ng Panginoon sa Kalbaryo, yan ang isang dahilan na lahat ng ginawa ng Panginoon ay magsasamba sa Kanya. Amen. Glory. Sana po tayo. And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for Thou wast slain and hast redeemed us to God Amen. by Thy blood. Ayun na yung gospel of Jesus Christ yun eh. Out of every kindred and tongue and people and nation, and had made us unto God, unto our God, kings and priests. Ayan na. And we shall reign on the earth. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, proclamation na po ito, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Amen. Amen. Ayan na, verse 13, lahat na. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. Alam niyo po yung cross-reference po niya, Philippians chapter 2. Yeah. Philippians chapter 2. Kung Bible believer niyo po kayo, alam niyo po yan. Amen. That at the name of Jesus, nakita mo yung posisyon, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. Ayun po, mga kaibigan, mga kapatiran. Are you a Jesus worshiper? Napakalinaw po niya. Jesus Christ is God manifest in the flesh. We are to worship the Lord Jesus Christ. Ngayon, si Jesus Christ, hindi po niya tinanggi ang pagsamba. Malinaw po yan. Tinanggap po niya ang pagsamba. Ngayon po, ang challenge po. Marami pong grupo ito. Diligent people worship Jesus Christ. Kayo po ay diligent Bible believer. Problema sa Bible believer, marami tayong alam eh. Pero yung yung wise men, alam nila yung tungkol sa star. Pero may ginawa sila. Naganda sila ng treasure, pinuntahan nila. Ngayon, when the rubber meets the road, kayong mga Bible believer, tayong mga Bible believer, ito malaki, top heavy tayo eh. Ngayon, kung it's time to apply,
Kumusta naman po? Good question. Kumusta naman po ang pag-apply nyo? Siguro kailangan yung gumawa. Put to action. Maybe, just maybe, yung pagsamba nyo tumaas na rin That's po. right. Amen. Ano ba? The diseased person worship Jesus Christ. Ang leper, if thou wilt, you can make me clean. Ngayon po, it's a picture of sin po yan. Disease in leprosy. Are you submitting to His will? Ayan ang tanong. Ano pa? Disabled, worship Jesus Christ. Yung blind man, di ba? Napagaling Siguro kailangan nating tandaan na pinagaling po tayo, Panginoon, na yung grasya po niya. Siguro po yung pagsamba natin sa Panginoong Jesucristo ay lalago. Distinguished person worship Jesus Christ. Siguro kailangan po natin malaman na kailangan po natin ng tulong. Amen, yes. Maski anong position po natin, gaano karaming pera sa bangko, siguro po, pag nalaman po natin na we are weak without Him, Amen. siguro po yung pagsamba natin sa Panginoon si Kristo tataas. Ano po? Amen. Yung mga desires nyo po, may mga kagustuhan po kayo. Siguro po, kailangan magservisyo na lang. Amen. Diba? Tama. Siguro i-divert natin yung mga desires natin. Lord, ano pong gusto nyo gawin ko? Yun. Imbes na, Lord, gusto ko pong gawin to. Di ba? Siguro yung pagsamba natin sa Panginoon tataas. Ano ba? Followers pa kayo ni Jesus Christ. Di ba? Yung disciples, worship Jesus Christ. Siguro, komportable na kayo Kailangan siguro ng extra wind and waves para maitaas ang pagsamba nyo. Preach on. Ano pa? Yung mga devils, worship Jesus Christ. Amen. Child of God na kayo yung mga tumanggap sa Panginoon Magpapatalo pa ba kayo sa mga demonyo? Siguro pag naisip nyo lang muna kung ano ang natanggap nyo sa Panginoong Jesucristo, the moment na tinanggap nyo siya bilang inyong tagapagligtas, baka siguro ang pagsamba ay tumaas ulit. Amen. At kung hindi po yan, lahat po magsasamba sa King of Kings, Lord of Lords. Amen. Bakit hindi nyo na po sambahin ngayon? Amen. Sambahin nyo na po as much as possible. Let's worship the Lord Jesus Christ. Praise God. Every moment, guys, it is possible. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. So ano po? Are you a Jesus worshiper? Sana po ito po ay may challenge po kayo. Maalala niyo po na ang Panginoong Jesucristo, kita po natin sa Revelation 5, ginawa po niya para po tayo ay makapunta ng langit is deserving of all our worship. Yan pong ipoproklama po natin paglabas po natin. Kung anong ginawa po niya. Yes. Praiseworthy yan Amen. Ipamahagi po natin. Ano po? Praise the Lord po. Let's worship. Are you a Jesus worshiper? Ako po, Jesus worshiper po. Amen. Are you a Jesus worshiper? Naway, ito pong mensahe ay siguro po ma-encourage po kayo. Let's fix our eyes on worshiping the Lord Jesus Christ in all that we do. Yeah. Brother. Amen. 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 Glory to God. Amen. Pakaganda mensahe, no? Tayo magpapatalo dun sa mga tao na binanggit. At mas i-increase natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Alam natin na kulang pa yung ating ginagawa. Amen. Mabot ka pa ng umaga hanggang hapon, hanggang isip preaching, kulang ang iyong ginagawa. Tama. Kaya sabi ko kanina, kung merong unang nagbigay ang Diyos. And yung binigay mo, huwag natin gawing leftover. Tama. Mga tira-tira lang. Amen? Kailangan ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Amen. Hanggang sa, sabi nga ni Dr. Peter Rockman, may plans to stay faithful until He calls me home. Dapat meron tayong plano. Magtatapos na naman ang 2025, papasok tayo sa 2026. Ano yung plano mo sa taong 2026? Amen. Kung yung lilingkod ka ngayon ng 50-50 or 70-30, bakit hindi natin gawing 100% pagdating ng 2026? Amen. Amen? Bigyan na natin yung best natin. Ang buhay natin maiksi lang. Hindi natin alam yan kung kailan tayo manghihina o hindi natin alam kailan tayo dapat ng kamatayan.
But isa lang ang dapat natin malaman at palaging isipin na there is joy in serving Jesus. Amen. Masaya pong maglingkod sa Panginoon. Especially mga young people, kayong marami pang kalakasan, nagagamit sa Panginoon, wala pong talo sa Diyos. Tama! Amen. Walang talo sa Panginoon. No, kung yung binibigay mo nga yung oras mo sa trabaho, sa pag-aaral, how much more sa Diyos? Nagbigay ng trabaho, nagbigay ng pag-aaral sa iyo. Dapat mas lalo natin siyang paglingkuran. Joy! Ang tao hindi siya talaga totally busy. Hindi niya lang alam yung priority niya. Tama! Marami pong ganun na hindi nila alam yung kanilang priority. Hindi talaga sila busy. Hindi talaga tayo busy. Amen. Kailangan magkabigay natin yung ating time, talent, and treasure at maging good testimony tayo. Amen. Tayo binadako na sa ating panalangin sa pagbibigay. Tawagin mo ang Tatay Willie sa ating operator prayer time. Ito tayo. Manalangin, Ama namin Diyos sa langit. Maraming salamat sa mga binigay na mensahe sa ating pagkakalita. Amen. Praise God. Tayo ay kapatalo sa mga demonyo dahil tayo ay anak ng Diyos. Amen. Lagi tayo handa sa ating paglapit ng church, gaya ng mensahe sa mga kapatiran natin sa lakas. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng narito, mga bisita. Salamat sa kanila, sa karinig sila ng salita ng Diyos. Sana ay tanggapin nila ang katotohanan ng Jesus Christ, God. Yes, Lord. Yes. Maraming salamat Panginoon sa aming pagbibigayan. Basan niyo po Panginoon. May makamit kami sa aming bahay dalahin. Maraming salamat sa lahat Panginoon. Maraming tagapagligtas. Amen. Amen. Ulitin po natin, thank you Lord for saving my soul. Amen.